faith that loves without bias. Yan po ang pag-uusapan natin. Ang pananampalataya na nagmamahal ng walang, ano ba tagal ng bias? Kinikilingan. Ayan. Walang kinikilingan. At nabasa na po natin yung ating mga talataan na pag-aaralan, pero hayaan niyo po, nabasahin po natin yung verse 1 dahil dyan po magsisimula, o yan po yung pinakapuso ng ating pag-aaralan. Sabi po dyan ni Santiago ganito, mga kapatid ko, bilang mga manampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Ulitin ko po yung huling bahagi. Dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Sandali po tayong manalangin. Let's pray. Aming Ama, patuloy po kaming humihingi ng paggabay sa inyo sa amin pong gagawing pagsamba. At sa pagpapatuloy po namin, sa pag-aaral po namin sa inyong salita, dalangin po namin aming Ama ang patuloy na kaliwanagan, katalinuhan at kaalaman ng pagkaloob niyo po sa amin. Nang sa ganon, maintindihan po namin yung mga bagay na nais niyo pong maituro sa amin. At pagkatapos po namin yung maintindihan, bumaba po yun sa aming mga puso at maisapamuhay po namin. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Again, good morning po sa ating lahat. Faith that loves without bias. Pananampalataya na umiibig ng walang kinikilingan. Sigurado po ako, alam niyo po yung slogan na to ng GMA News. Tama po? Ano po ang sabi ng GMA News? Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Okay? So yan po ang slogan at yan po ang pinangahawakan po ng GMA News. Wala daw po silang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Pero mga kapatid, kung isipin po natin mabuti, hindi ko po alam kung natanong nyo na po sa sarili ninyo. Naisip nyo na po ba, what if yung slogan po na yan ay realidad sa buhay po nating mga tao? What if ang mundong ginagalawan po natin, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan? Sa tingin po ninyo, ano po mangyayari sa mundo? Ito po ba ay magiging mas masama o mas magiging mas mabuti? Malamang mas magiging mabuti. Tama po? I-contextualize po natin sa kalagayan po natin. What if ang gobyerno po ng Pilipinas ay walang kinikilingan at walang pinoprotektahan? What if ang ating mga congressman, ang ating senador, ang ating pangulo, ang ating vice-presidente, ang local government hanggang sa barangay ay talagang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan? So tingin niyo po ang Pilipinas, mas mabuti o mas masama? Mabuti. Mas mabuti. Tama po. Bakit? Kasi kapag ang isang organization po, ang isang grupo ay talagang naging patas, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, most probably lahat po tayo makikinabang. Tama po ba? O mas paliitin po natin, wag po natin pag-usapan ng ating bansa. What if sa church po natin, ang IRM Cathedral, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, talagang serbisyong totoo lang. Sa tingin niyo po ba, mas magiging masaya ang ating church? Sino po naniniwala dito, Pastor, mas magiging masaya tayo kapag ganun tayo? Tama po, no? Tama po? Kapag sa church po natin, wala tayong sinisino. Kapag sa church po natin, walang mas mayaman, walang mas makapangyarihan, walang mas may posisyon. Tama po? Kapag lahat po tayo pantay-pantay, malamang ang ating pong iglesia ay better po ang kalagayan. Tama po ba? O mas malitin pa po natin sa family po natin sa loob ng tahanan. What if sa loob ng tahanan walang favoritism? Sa mga anak na nandito, okay, alam ko may kanya-kanya tayong issues sa mga magulang natin. Okay? Let's say yung mga anak na nandito, naramdaman ninyo na sa family walang favoritism. Sa tingin niyo po, yung pamilya po ba natin ay mas magiging better o mas masama? Malamang mas better. Tama po? What if po sa family natin, wala tayong kung sino ang may pera, siya ang nasusunod? What if sa family po natin, kung sino ang mas matanda, siya ang boss? Nakita po natin, mga kapatid, hindi ko po sinasabi na mali po yung kultura nating mga Pilipino. Ang punto lang po natin, gusto po nating establish yung reality na kahit sa ano pong grupo, kahit sa ano pong organisasyon, sa family, sa church, sa bansa po natin, kung tayo po ay walang kinikilingan,
malamang lahat po tayo nakikinabang. Tama po? At mga kapatid, iyan po yung pag-uusapan natin ngayon. Bakit po? Kasi po, kung titignan po natin ang kalagayan po ng iglesia, during that time, di ba po ang kausap po ni James dyan ay ang mga Kristiyanong Hudyo. Okay? Pasinin niyo po, nagkakaroon sila ng konting problema. Kaya nga po, sa verse 1 pa lang ng chapter 2, kinausap na po sila ni James. Ang sabi ni James, mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Mga kapatid, tanungin ko po kayo, pantay-pantay niyo po ba yung tingin niyo sa amin dito, sa ating church? Pantay-pantay po ba yung trato natin sa bawat isa? Yun totoo po. Yun totoo. Diba? Mamaya po may mga babasahin tayong talataan dyan. Napakaganda po kasi sobrang practical talaga yung sinabi ni James eh. Ang sabi ni James, bakit kapag may dumating na mayaman sa church ninyo, nakapustura, nakakoat, pinapaupo nyo sa harap? Pero bakit kapag merong pulubi na dumating, ang sabi nyo, pwede ka na dyan sa likod, pwede ka nang sa sahig. Ganun po ba tayo sa Ayarim Cathedral? Yung mga naka-coat and tie sa harap? Tingnan nyo nga po sino yung mga nasa harap. Hindi naman kami naka-coat and tie, tama po? Tingnan nyo nga po yung mga nasa likod po ba, yung mga mukhang pulubi? Sorry po sa term ha. Mukhang hindi naman po. May nakaupo ba tayo sa sahig? Mga bata lang na naglalaro. Okay, pero hindi po sila pulubi. Nakita po natin, mga kapatid, dito po, during this time, ito po yung dinidil na problem ni James. Sabi niya, kailangang magpantay-pantay ang tingin niyo sa bawat isa. Bakit? Kasi kapag meron kayong kinikilingan, kapag sa church merong favoritism, ang resulta po niyan, pagsira ng iglesia. Kaya mga kapatid, alam niyo po, sa amin po mga manggagawa ninyo, wag po kayong mag-alala. Lahat po kayo favorite namin. Amen po ba? Parang di po kayo naniniwala. Parang di naman totoo, pastor. Parang may kinikilingan kayo. Kung may nakita niyo po yung mga panahon na may kinikilingan kami, fault po namin yun. Pero mga kapatid, mahal po namin kayo lahat. Pantay-pantay po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa umaga po na to, ito po yung katotohanan na nais po nating tignan. Dito po tayo magsisimula. Faith produces a Christ-like love that values people not by their status, but by God's grace. Sa umaga po na to mga kapatid, babalikan po natin yung ating pananampalataya na nagdudulot po sa atin na magkaroon po ng pag-ibig na hindi po tumitingin sa status sa buhay. Hindi dahil mayaman ka, mas mahal ka. Hindi dahil mahirap ka, tsapwera ka na. Hindi po ganon. Lahat po tayo dito ay nabubuhay lamang base po sa grace ng ating Panginoon. At tatlong bagay po yung ating pag-uusapan. Ready na po kayo? Ito po ang number 1. Number 1, faith sees people through the eyes of Christ. Ang pananampalataya daw po, nakikita nito ang mga tao sa pamamagitan po ng lente o sa pamamagitan po ng paningin ng ating Panginoong Jesus. Tingnan niyo po, balikan po natin yung mga talataan kanina na binasa natin. Sa verses 1 to 4, medyo mahaba po yan, pero hayaan niyo po na basahin natin para makita po natin yung context. Ang sabi po dyan ni James ganito, mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto, tingnan nyo nga po, sino ba may singsing na ginto dyan? At nakadamit ng magara, at dumating din doon ng isang dukha, nagusgusin ng damit, at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara, at sinabi sa kanya, dito kayo maupo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan, o kaya sa sahig ka na lang umupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Ano ba ang sabi ni James dyan? Mga kapatid, kapag hindi po pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa inyong mga kapatid, kayo ay nagtatangi at kayo ay humahatol ng mali. Tingnan niyo po, saan daw po dapat nakaugat yung pagtrato po natin sa ating mga kapatid? Ang sabi po ni James dyan, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo. Ibig sabihin po mga kapatid, bilang isang iglesia, dapat po ang salamin na suot po natin, dapat ang lente po na ginagamit natin ay ang lente ng ating Panginoong Hesus.
kung papaano po tinitignan ni Jesus Christ ang bawat isa sa atin, dapat ganun din daw po natin tignan ang ating mga kapatid. Tanungin ko po kayo, lahat po ba tayo dito mahal ni Lord? Amen. Tanungin ko po kayo, kapag tayo po ba ay nagkasala, lahat po ba tayo pinapatawad ni Lord? Amen. Tama po? Pantay-pantay po ba ang tingin sa atin ng ating Panginoon? Amen. Hindi po ba kapag ganito, Pastor, mas malaki ako mag-tithes, ibig sabihin, mas favorable ako. Mas malaki ako mag-tithes, ibig sabihin, mas mahal ako ni Lord. Tama po o mali? Mali. Pastor, mas madami akong ministry. Ibig sabihin, dahil mas marami akong ministry, mas spiritual ako, mas mahal ako ni Lord. Tama o mali? Mali. Ano po makikita natin dito? Sa ating pong lahat na nandito, regardless of your status in life, regardless of your age, regardless kung ano pa ang background mo, kung anong pinanggalingan mo, lahat po tayo pantay-pantay ang pagkatingin sa atin ng ating Panginoon. Tama po? At ayan po ang sinasabi ni James, bilang mga mananampalataya kay Hesukristo, dapat ganun din daw po yung pagtingin natin sa bawat isa. Bakit? Kasi kapag tayo daw po ay tumingin sa ating kapwa kung paano siya tinitignan ni Kristo, wala po tayong itatangi. Amen po ba? Wala po tayong pipiliin. Wala tayong favorite. Lahat po tayo dito ay magmamahalan. Bakit? Kasi ganun po tayo tinitignan ng ating Panginoon. Alam niyo po sa English Bible, yung pagtatangi, dalawang salita po yung ginamit dyan. It's either partiality or favoritism. Huwag na po natin gamitin yung partiality kasi hindi naman po common sa atin yan. Gamitin natin yung favoritism. Okay? Iyan po yung ginamit na salita dyan. Ano daw po yung ibig sabihin nun? Literally, ang ibig sabihin po niyan, to receive the face. Ano pong ibig sabihin? Pastor, ano ibig sabihin nun? To receive the face. Ibig sabihin po mga kapatid, ang favoritism po, nakabase lang po yan sa outward appearance. Kaya yun po yung example na ibinigay po kanina ni James. Ang sabi niya, kapag meron dumating sa church ninyo, yung isa, pulube, yung isa, magara yung kanyang kasuotan, ang unang-unang nagiging basehan po natin ano? Panglabas. Tama po? Outward appearance. Kung ano ang kanyang itsura. At mga kapatid, whether we like it or not, minsan po tayong mga tao, naapektuhan talaga tayo ng pagtingin natin sa mga tao. Sino po dito yung naka-experience na kayo pupunta kayo sa mall? Let's say, kakain po kayo sa isang restaurant. Nakasuot po kayo ng coat and tie. Pagpasok niyo po, yung gwardiya, todo bukas. Diba? Tapos one time, bumalik ka, nagmamadali ka, naka-short ka lang. Diba? Ang sabi sa inyo ng gwardiya, ikaw na po magbukas. Ganun po ba? Di ba totoo? Minsan po bumabase tayo sa pagtingin. Alam natin kagad kung sino ang mayaman sa hindi. Grabe, ang ganda nung relo, nung lalaki. Di ba? Relax. Alam niyo po yung relo na relax? Rolex po yun, okay. Kaya hindi po natin afford yung Rolex. Okay, hanggang relax lang tayo. Okay, hindi po natin kaya yun. Okay, grabe naka-Rolex siya, ang yaman niya. Di ba, ang ganda po ng pagtrato. Kaya minsan tayo po talaga, kahit tayo mga tao naapektuhan, kahit Kristiyano na tayo, kailangan magpustura ako kasi kapag nakapustura ako, maganda ang trato sa akin. Tama po? Amen po ba? Tama po ba? Ayan po sinasabi ni James dyan. Sabi niya, ba't ganyan kayo sa church niyo? Kapag madumi, hindi nyo na pinapapasok. Pag madumi, hindi nyo na pinapaupo. Bakit nakabase lang kayo sa panlabas? At alam niyo po mga kapatid, yun po ang pinagkaiba nating mga Kristiyano. Bakit? Naalala niyo po, sa aklat po ng Samuel, nung inutusan po ng Diyos si Samuel na pumili ng hari ng bayan ng Israel. Di ba po, pumunta siya sa bahay ni Jesse. Tapos po, nakita niya yung mga anak ni Jesse, mula dun sa panganay, hanggang dun po sa pinakabata. Ang sabi po kagad ni Samuel, sabi niya, eto na ang susunod na hari. Bakit? Matangkad, gwapo, matipuno, may muscle siya, maganda talaga katawan, pwede siyang maging hari. Ano pong sabi ng Diyos kay Samuel? Samuel, wait lang. Sabi niya, magkaiba tayo ng standard. Wala sa mga lalaki na yan na magiging hari. Bakit? Kasi wala pa po yung pinakabata. Wala pa si David. Ang sabi ni Samuel, naku Lord, sabi niya, apakahina pa niyan. Bata pa po yan, hindi pa po develop yung katawan niyan, wala pa pong muscle yan. Ano sabi ni Lord? Samuel, God looks at the heart. Ang pinagkaiba po ng Diyos sa ating mga tao, tayo po nakikita natin kagad panglabas na appearance. Pero si Lord na tinitingnan po niya ang ating puso. Kaya mga kapatid, din po ang paalala sa atin dito.
Gusto niyo pong mawala yung favoritism? Kahit saan, sa church, sa family, wag po tayo bumase sa mga panlabas lamang na nakikita natin. Kung magulang po tayo dito, hindi niyo po pwedeng gawing favorite yung anak niyo na laging first honor. Kasi yung anak ko, pastor, alam mo, favorite ko talaga yung anak ko na yan. Kasi tuwing graduation, tuwing recognition, hindi pumapalya, pinapakit ako sa stage. Proud na proud ako sa anak ko na yan. Eh, yung isa niyo pong anak, ay, pastor, ano yan? Medyo mahina eh. Baka magpastor yan. Ganun po ba? Di ba? Ito anak, talagang ginawa ko na, plinano ko na hanggang kolehiyo mo. Okay, meron na tayong insurance ka. Talaga nakikita ko, magdodoktor ka. Sabi niya, paano po si kuya? Ay, kuya mo, hayaan mo na yan. Di ba? Kaya na niya yung sarili niya. Totoo mga kapatid, minsan di ba, nakatingin tayo, sino maraming medal, ituturing natin ang mas maayos. Sino yung parang mga estudyante, yung mga anak na yun, puro kulit lang yan, hayaan nyo lang yan. Di ba, bakit? Kasi nakabase lang po tayo sa panlabas. Pero ang sabi ng Diyos, sabi niya, mga kapatid, hindi ako ganyan tumingin. Kung ang tao nakatingin sa panlabas, ako nakatingin ako sa puso. Kaya kung tayo po, titingin tayo sa puso ng bawat isa, mga kapatid, wala pong favoritism. Amen po ba? Amen. Kaya sabi po dyan, ang sabi ni James, sabi niya, huwag kayong may tinatangi. Kapag mayaman, ituring nyo ng maayos. Ang mahirap, ituring nyo rin ng maayos. Actually, hindi po hospitality yung issue dyan eh. The issue is not hospitality. It is the unequal treatment based on external appearance. Alam niyo po, pansinin niyo po ito Hindi po sinabi ni James na, ang hirap sa inyo eh, yung mga mayayaman lang yung ano nyo eh, yung pinapaupo nyo sa harap eh. Sinabi po ba ni James na yung mga mayayaman huwag nyo paupuin sa harap? Sinabi po ba niya yon? Hindi. Bakit? Kasi ang gusto po ng Panginoon, hospitable tayo sa lahat ng tao. Nagkaroon lang po ng problema nung nakita niya na yung mga mahihirap nasaan? Nakatayo at nasa sahig. So hindi po tayo pinagbabawalan ni Lord na maging hospitable. Ang gusto nga po ni Lord, hospitable tayo sa lahat ng tao at wala tayong tinatangi. Tama po ba? Parang ang sarap po no, kapag kainan tayo, ang ulam ng isa, ulam na lahat. Gusto niyo po yan? Kapag nalalamigyan ng isa, malalamigyan din dapat ang lahat. Amen po ba? Ang tawag po doon, impartiality. Pantay-pantay po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kasi ganun po yung ginawa ng ating Panginoong Yesus. Tama po ba? Napansin niyo po, ang ating Panginoong Yesus, wala po siyang pinili. Ang mga alagad po niya, ang bumubuo po sa 12 disciples si Jesus Christ, may mangingisda, mayroong aktivista, di ba? Merong makasalanan, may tax collector, meron din namang mga matitinong tao. Pero bakit po pinagsama-sama ni Jesus Christ yun? Kasi Jesus Christ, wala po siyang favoritism. Wala pong favoritism sa ating Panginoon. At mga kapatid, when Jesus Christ died on the cross, yun po talaga ang simbolo na tayo pong lahat ay pantay-pantay. The cross is the greatest declaration that every believer stands on equal ground before God. Wala po tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon. Lahat po tayo, because of the cross of Christ, lahat po tayo umaasa lamang sa habag ng ating Panginoon. When Jesus Christ gave His life for us, when He died on the cross, mga kapatid, wala pong mahirap, wala pong mayaman, wala pong mabait, wala pong masama. Lahat po tayo, ibinigay ni Jesus Christ ang buhay niya para sa ating lahat. At ayun po yung inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Kaya tatlong tanong po ang sasagutin natin ngayon before we move forward. Number 1, do we treat people differently because of their social status? Sa church po ba natin, iba ang trato natin sa mga may dating at may datong? Di ba may pera? Di ba? Ganyan po ba ang trato natin? Second question, do I pay more attention to wealthy members than struggling members? Sino po yung madalas hinahanap natin? Sino po yung madalas napapansin natin? Yung mga may pera, yung may mga kapangyarihan, yung mga sikat, tapos po yung mga miyembro natin na medyo tahi-tahimik lang, di na po ba natin napapansin? Mga kapatid, baka meron na po tayong favoritism sa ating puso. And pangatlo po, do I value people based on what they can contribute to me? Ang pag-value ko ba sa aking mga kapatid ay nakadepende lang kung makikinabang ako. Tama po ba? Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot po yun kung mabait lang tayo sa mga tao na makikinabang tayo. Pero dun po sa mga hindi tayo nakikinabang, hindi na po natin sila pinapansin. Nakakalungkot po yun. Mga kapatid, sana po sa church po natin, hindi po totoo yung problem ng favoritism.
Sana po sa church natin, talagang ang lente po ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesus ang sukatan ng pagtingin natin sa ating kapwa. Sana yan po isang realidad sa ating iglesia. Pangalawang katotohanan na makikita po natin dito mga kapatid, faith values people according to God's grace. Kanina po ang sabi natin, tinitignan daw po tayo ni Kristo, tinitignan natin ang ating kapwa sa mata po ng ating Panginoong Jesus. Ngayon naman po mga kapatid, papahalagahan po natin ang ating kapwa base po sa grace ng ating Panginoon. Bakit? Tignan niyo po verses 5 to 7. I-highlight po natin dyan yung sinabi dun sa verse 5. Tignan niyo po anong sabi dyan ni James. Mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya? Dito po mga kapatid, nag-set po siya ng comparison. Pagpatuloy po natin yung example na binigay ni James kanina para maklarify po natin yan. Ang sabi ni James, kapag sa church ninyo, merong mayaman, tas trinato nyo siya ng mas mabuti kaysa dun sa dukhanin ninyong kapatiran na miyembro at kinawawa nyo yun, ito pong sinasabi ni James dyan. Sabi niya, hindi ba yung mga mahihirap, pinili sila ng Diyos para maging mayaman? Saan daw po? Sa pananampalataya. Ito mga kapatid, clarify po natin to Hindi po dahil mahirap kayo, mas malalim na po ang pananampalataya ninyo. Hindi po yun ang ibig sabihin ni James yan. Ibig sabihin na, ay pastor, ganun pala yun Kahit sila mayaman, kami mahirap, at least mas mayaman kami sa faith. Ganun po ba yung sinasabi ni James yan? Hindi po. Hindi mo assurance na mahirap ka, talagang mas matatag na ang pananampalataya mo. Ang sinasabi po dyan ni James ganito, ang mga tao po na nasa kahirapan, mas may mga opportunity po sila sa paglago ng kanilang pananampalataya. Bakit? Kasi po mas marami silang problema. Tama po ba? Ano ba sabi ng Bible? Naalala niyo po, James chapter 1, ano daw po ang bunga ng mga trials sa buhay natin? Pinag-aralan natin to. Endurance of our faith. The more problems, the more testings, the more trials, mas tumatatag po ang ating pananampalataya. At humanly speaking, kung tayo po ang titingin, between a rich man and a poor man, pwede nating sabihin na, Pastor, mas marami talagang problema yung mga mahihirap. Mas maraming trials. Dahil mas maraming trials, mas maraming opportunity sa paglago ng kanilang pananampalataya. Ayan pong sinasabi ni James dyan. Ngayon ang tanong, Pastor, bakit sinabi ni James yan? Bakit sinabi ni James na pinili ng Diyos yung mga mahihirap para yung pananampalataya nila mas tumatag? Alam niyo po kung bakit? Kasi pinapakita po ni James na walang favorite talaga si Lord. Pinapakita ni James na kayong mga mayaman, pwedeng mayaman niya kayo sa pera. Pero yung mga mahihirap, mayaman naman sila sa pananampalataya. Meron din silang pwedeng malaki. Nakita po natin? So dito po mga kapatid, makikita natin na lahat po talaga tayo nabubuhay lamang sa grace ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, dapat ganun po yung pag-value natin sa ating mga kapatid. Hindi po nakadepende sa mga panlabas na bagay. Hindi po nakadepende sa mga ma-offer lang po natin. Ang pag-value po natin sa bawat isa, nakabase po sa biyaya ng ating Panginoon. Bakit? Kasi po, ang Diyos po natin, God delights in displaying His grace through people the world considers insignificant. Yung mga tao po na tinuturing natin na insignificant, yung mga tao po na tinuturing natin na parang wala lang halaga, yung mga tao na tinuturing natin na mga nasa gilid lang, sila po yung mga tao na tuwang-tuwa si Lord na ipakita ang grace sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, sana po sa church po natin, yun po yung makita. Tama po ba? Alam niyo po, nakakatawa po sa church natin, totoo. Madami tayo, iba-iba estado natin sa buhay, iba-iba tayo ng family background, pero lahat tayo nabubuhay lang sa grace ni Lord. Kaya lahat po tayo nagmamahalan, pantay-pantay. Tama po? Walang mas ganito, walang mas ganyan, walang mas espesyal, walang kinikilingan. Tama, di ba? Serbisyong totoo lamang. Lahat po tayo nagsiserve lang sa ating Panginoon. Lahat po tayo naglilingkod sa bawat isa. Pansinin niyo po, ano po ba ang bunga ng grace sa buhay po natin? Kung tayo po bilang church mabubuhay sa grace ni Lord, tatlong bagay po. Number one, ang grace po, i-inspire po tayo nito maging hospitable. Diba? Pag sinabi po natin hospitable, laging nasa hospital. De, joke lang po, hindi po ganun yung hospitable. Diba? Sabi po ng maraming tao, mga Pilipino daw po, hospitable, diba? Kasi nga, kahit pa mga foreigner yan, diba?
Tayo mga Pilipino, ang galing po natin mag-asikaso sa kapwa natin eh. Totoo ka. Pansinin niyo po, tayo mga Pilipino, kultura talaga natin. Gusto natin na asikaso. Kumakain kayo ng tanghalian, nakabukas ang pinto, may dadaan lang nakakilala, di ba? Ano pong gagawin nyo? Isasara yung pinto, siyempre. Ano pong ginagawa natin? Ano gagawin? Kain ka, di ba? Ang totoo, kulang sa inyo yun eh. Di ba? Pero mag-aalo ka pa rin. Pero siyempre tayo mga Pinoy, ano naman tayo, alam naman natin yun na kumbaga, hospitality lang natin yun. Meron ba dito pag inaya, kain ka, kakain ka talaga? Sinong ganun dito? Try nyo nga po minsan. Nga, nag-aya ka, tignan ko nga. Di ba? O, tanongin ko po kayo, nag-birthday kayo, di ba? Nag-birthday kayo, tapos nagluto kayo ng pansit sa bahay. Yung kapitbahay nyo, nagsoli ng walis na hiniram. Anong gagawin nyo? Di ba? Aayain nyo na yun. Di ba? O kahit walang okasyon, minsan, di ba? Nag-harvest kayo nagtanim kayo ng mais, nagtanim kayo ng mga bayabas, nag-harvest kayo. Inaabutan po natin yung kapitbahay natin. Bakit? Kasi po ang mga Pilipino talaga, hospitable. At alam niyo po kung bakit hospitable tayo? Kasi po nabubuhay tayo sa grace ni Lord. Kahit po yung mga tao sa probinsya, sabihin natin na, Pastor, sa probinsya, mahirap yung buhay. Pero pasin niyo po sa probinsya, mas nagtutulungan yung mga tao. Bakit? Lahat po sila umaasa lang sa grace ng ating Panginoon. Ganon din po sa atin, sa church natin. Kapag tayo po lahat nabuhay lang sa grace ni Lord, lahat po tayo magiging hospitable. Tama po ba? Lahat tayo magwe-welcome. Lahat tayo magiging usher. Hindi po natin iaasa lang din sa mga usher yung pag-welcome sa mga kapatid natin. Hindi natin sasabihin sa kanila na, may usher naman doon sa pinto, sila na yung mag-welcome. Diba? Hindi po. Kapag tayo po nabubuhay sa grace, lahat po tayo ay hospitable. Hindi lang po basta hospitable, ang grace po, ini-establish po nito yung equality. Hindi lang pagiging hospitable, pati po yung pagkakapantay-pantay po natin. Nararamdaman po niyo po ba dito sa church natin na hindi kayo importante? Ito po, sana po hindi. Sana po nararamdaman natin lahat po tayo dito ay importante. Kasi lahat po tayo dito ay equal. At panghuli po mga kapatid, ang grace po ng ating Panginoon, in-encourage po nito yung liberty. Alam niyo po ano po yung point ni James nung binanggit po niya yung freedom? Yung liberty ng pagmamahal. Mga kapatid, alam niyo po ba ano po ang libre sa mundo? Libre pong magmahal. Minsan, ito lang po nakakalungkot, libre na nga ang pagmamahal, ang sungit-sungit mo pa. Libre na nga ang pagmamahal, ayaw mo pang i-share. Kaya dapat po sa church natin, meron tayong freedom to love one another. Tama po ba? Dapat mahal po natin yung bawat isa ayon po sa pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Okay po? Huwag naman po yung sobrang pagmamahal na magiging questionable na yung mga actions natin. Dapat yung pag-ibig natin bilang kapatid sa ating Panginoon. So mga kapatid, dito po makikita natin, sa church po natin, mawawala ang favoritism kapag lahat po tayo umasa lang sa grace ng ating Panginoon. At pangatlo po mga kapatid, ang pananampalataya, faith loves others according to God's law. Kanina, sabi natin, grace ni Lord. Ngayon naman po, pag-uusapan po natin yung pag-ibig ng Diyos na nakatuon po sa kanyang kautusan. Tingnan niyo po verses 8 hanggang 13, pero basahin na lang po natin yung pinaka-teksto natin dyan. Ano pong sabi ni James? Ibinalik po ni James ang mga mananampalataya doon po sa utos ng ating Panginoon. Simulan po natin sa verse 8. Ang sabi po niyan sa verse 8, mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari ayon sa kasulatan. Ano daw po yung nasusulat? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano po ni-remind ni James yung mga Kristiyano during that time para mawala yung favoritism? Sabi niya, naalala niyo yung royal rule na binigay ni Lord? Alam niyo po yung term po ng mga theologians dyan, royal law Pastor, bakit siya royal law? Kasi kung papansinin niyo po, inintroduce po ni James dyan si God bilang hari. So ito po ay isang royal commandment. This is a royal law na kailangan sundin po ng kanyang nasasakupan. Ano daw po yung utos na yon? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni James, naalala niyo yon, yung utos ni God sa atin na ibigin natin yung kapwa kung paano natin minamahal ang ating sarili. Alam niyo po mga kapatid, mahal niyo yung sarili niyo. Tama po. Kung gaano niyo po kamahal ang sarili niyo, ganun din po dapat ang pag-ibig natin sa ating kapwa. At kapag ginawa po natin yun mga kapatid, mawala po yung partiality. Mawala po yung favoritism sa loob po ng ating church. Mga kapatid, tatandaan po natin to.
Favoritism is not merely a social problem. Hindi lang po ito problema ng social skills natin, ng relationship natin sa bawat isa. It is a violation of God's law. Ito po ay pagsuway sa utos ng ating Panginoon. At mga kapatid, huwag niyo pong mamaliitin. Sabi niyo, pastor, ito lang naman yung weakness ko eh. Pansinin niyo po ano pong sabi ni James sa latter part. Sabi niya sa verse 10, ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautosan. Kaya mga kapatid, huwag niyo pong mamalitin yun na, ay pastor, ako ang dami kong ministry sa church. Sumusunod ako kay Lord. Ay pastor, ako nagbibigay ako ng tithes and offering. Faithful ako dyan kay Lord. Ay pastor, ako hindi ako nalilate sa church. Hindi kagaya nung iba na nalilate. Ako pastor, kapag sinabi ng life group leader ko, umattend kami ng life group, a-attend ako. Pastor, ako kapag inassign niyo ako na mag-pray, pag inassign niyo ako na mag-devotion, gagawin ko yan. Hindi ako tatanggi. Pero pastor, itong favoritism, talagang may tinatangi ako. Siguro naman maintindihan ako ni Lord yan. Pansinin niyo po, paano po din ni James yan? Ang sabi ni James, ang lumalabag sa isang utos, kahit tinutupad pa niya ang iba. Kung merong 100 commandments, sinunod mo yung 99, isa lang ang sinuway mo. Anong sabi ni James? Lumalabag ka sa buong kautusan. Kaya wag po nating mamaliitin to. Diba? Sasabihin natin, pastor, ganito na talaga ako. Basta gusto ko pagdating sa church, upo lang ako. Hindi ako mangangausap, hindi ako mangangamusta. Ang kakausapin ko lang yung mga close friends ko. Ang paniniwalaan ko lang yung kumari ko. Yung iba, ako pastor, wala na akong pakialam sa kanila. Basta ako, member nyo ako, sumusunod naman ako. Pero sa ibang tao, I don't care about them. Mga kapatid, kapag ganun po yung attitude natin, lumalabag po tayo sa buong kautusan. Nakita po natin, hindi po tayo pwedeng pipili lang ng susundin natin. Lord, eto susundin ko, eto hindi. Lord, eto kakausapin ko, eto hindi. Lord, eto mamahalin ko, siya hindi. Lord, eto pakikisamaan ko, siya hindi. Lord, eto patatawarin ko, siya hindi. Hindi po pwedeng ganun. Kapag lumabag ka sa isa, nilabag mo na ang buong kautusan. Kaya mga kapatid, sana po sa church po natin, wala pong partiality. Sana po wala pong favoritism. Bakit? Tatlong bagay po yung makikita natin sa favoritism. Number 1, favoritism contradicts God's character. Wala pong favorite si Lord. Lahat po tayo favorite niya. Nabasin niyo po ba yun? Wala pong partiality kay Lord. Okay? Wala pong favoritism kay Lord. At kung babasahin niyo po ang Bible, once na magkaroon po ng picture ng favoritism, alam niyo po kung ano na po mangyayari doon? Magkakaroon na po ng problema. Naalala niyo po yung story ni Joseph. Naalala niyo po yung story ni Joseph? Anak po si Joseph nino? Sino pong tatay ni Joseph? Si Jacob. Okay? Ilan pong magkakapatid sila Joseph? 12 na lalaki, pero 13 sila kasi may kapatid po silang babae. Okay, sila po ang bumuo sa bayan. Maganda po basahin natin. Sorry po, hindi ko nalagay sa PowerPoint Pero kung di ba ako nagkakamali, Genesis chapter 37. Check ko lang po sa Bible ko. Babasahin ko po para makita po natin kung gaano po kadelikado ang favoritism. Eto, babasahin ko po Genesis chapter 37, magsisimula po ako sa verse 3. Ito po ang sabi ng aklat po ng Genesis. Now, Jacob loved Joseph more than any other of his sons. May favoritism po ba doon? Meron po. Okay? 13 ang anak mo, malinaw na malinaw, favorite mo si Joseph. Alam niyo po, verse 3 pa lang ang babasahin ko, ito na po sabihin ko sa inyo Ito po ang ingredients ng isang magulong pamilya. Kapag meron pong favoritism sa pamilya, asahan niyo po magkakaproblema po yung pamilya na yon. Verse 3, ang sabi doon, Now Jacob loved Joseph more than any other of his sons, because he was the son of his old age, and he made him a robe of many colors. Binigyan daw po ni Jacob, etong si Joseph, ng robe na napakamakulay. Mga kapatid, pwedeng kung tatanungin ko kayo, kapag yung kapatid mo binigyan ng robe, magsiselos ka ba? Pwede natin sabihin, robe lang naman yun, okay lang yun. Mga kapatid, iset po natin yung context. Bakit po nagalit yung mga kapatid ni Joseph sa kanya? Kasi ang sabi po doon nung binigyan daw po siya ng robe, namuhi sa kanya yung mga kapatid niya. Sabi doon, di ba? And he made him a robe of many colors. But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him so much and could not speak peacefully to him.
Pastor, bakit nagalit yung mga kapatid ni Joseph sa kanya? Alam niyo po kung bakit? Tanungin ko po kayo, ano po ang family business nila? Farming, agriculture. Tanungin ko po kayo nung binigyan po ni Jacob si Joseph ng magarang damit, sa Tagalog po ginamit doon may manggas na mahaba Sa context po natin ngayon, that's coat and tie. Tanungin ko po kayo ang business ng family natin, agriculture, farming. Tapos yung isa mong anak, regaluhan mo ng coat and tie. Anong ibig sabihin nun? Nak, naka-coat and tie ka. Hindi ka pupunta sa farm. Hindi ka maiinitan. Hindi ka mabibilad. Nandun ka sa office, naka-aircon ka, ikaw ang boss. Nakita niyo ba? Nakita niyo kanong ginawa ni Jacob? Kaya po, valid talaga yung reason ba't magagalit yung magkakapatid. 12 tayong magkakapatid dito. Anong ginawa ni Joseph? Ba't siya yung naka-coat and tie? Dahil favorite siya ni Daddy. Kaya po talaga yung mga kapatid, galit na galit sa kanya. Ngayon naman, ang totoo po, hindi din naman talaga natin masisi si Jacob. Saan po ba natutunan ni Jacob yung favoritism? Tanungin ko po kayo, saan niya natutunan? Sa nanay niya. Naalala niyo po? May kakambal po si Jacob Sino yung kakambal niya? Si Iso. Sinong favorite ng tatay nilang si Isaac? Si Iso. Sinong favorite ng nanay nilang si Rebecca? Si Jacob. Kaya po yung favoritism ni Jacob na to, namana lang niya to sa nanay niya, sa tatay niya. Nakikita niyo po, yung favoritism na mamana po talaga yan Okay, kapag nakita ng mga anak niyo, si mami saka si daddy may favorite Kahit kami pong mga anak, sabihin namin, ay paglaki ko, ayoko magkakaroon ng ganyan. Pero yung cycle of ungrace, nagpapatuloy po Nagpapatuloy. Kaya dati, galit ka sa magulang mo kasi may favorite. Nung magulang ka na, may favorite ka din. Kasi yun yung nakita mo Naipasa sa iyo yung cycle na yun. At alam niyo po, ano po nangyari sa family nila Joseph? Nabuo po ba? Hindi. Binugbog si Joseph, halos patayin. Sabi nila, sayang naman yung buhay niya, pagkakitaan natin. Ibinenta, si Joseph po, naging alipin, nakulong, kung ano-ano nangyari sa kanya bago po siya i-promote ng ating Panginoon. Mga kapatid, nakikita niyo po ang problem sa favoritism? Ang problem po sa favoritism, kapag meron tayong favorite at naghahari yan sa family natin, sa church natin, ingredients po yan sa disaster. Wala pong favoritism sa Bible na ang dulo po nun, pagkatapos nun, naging masaya yung pamilya. Wala. Every time na merong favoritism, nasisira ang pamilya. Ganon din po sa church natin. Ganon din po sa tahanan natin. Kapag sa tahanan po natin nagkaroon ng favoritism, asahan niyo po ito. Ang next na po dyan, kaguluhan. Next na po dyan, hatred. Next na po dyan, galit natin sa bawat isa. Bakit? Kasi nagko-contradict po ang favoritism sa karakter ng ating Panginoon. Kay Lord, wala po siyang favorite. Lahat po tayo mahal niya. Tama po? Hindi lang po ganyan yan. Favoritism condemns others unfairly. Ang favoritism po, nagiging judgmental na tayo para sa iba. At totoo, minsan nga po, ito sabihin ko sa inyo, di ba? Kapag meron tayong favorite na tao, let's say meron tayong kaibigan, malapit tayo sa kanya, kahit mali na po siya, hindi natin natutuwid Pag may mali siyang ginawa, hindi ka makapag-comment Tama po ba? Pero kapag yung kaaway mo, tama na ginagawa, pangit pa rin sinasabi mo Totoo po ba? Kapag yung malapit sa'yo, may maling ginawa, wala kang sasabihing negatibo. Pero kapag yung kaaway mo, tama na ginagawa, negatibo pa rin ang sinasabi mo. Bakit? Kasi po, meron kang favoritism, meron kang judgment sa ibang tao, judgmental tayo. Kaya ang treatment natin sa bawat isa, unfair. Kaya minsan po, kahit tama na yung ginagawa ng tao, ang pangit-pangit pa din ang sinasabi natin. Ang pangit-pangit pa rin ng komento natin. Bakit? Kasi hindi na po tayo after sa ginagawa ng tao, after na po tayo sa personality niya. Ayoko kasi sa tao na yan Ayoko sa kanya, hindi ko siya favorite. Kaya kahit anong gawin yan, negative po ang ating komento. Kaya nagiging unfair po tayo. Nakita po natin, hindi po tayo nagiging objective. Mga kapatid, ang favoritism, sisira po yan ng church. And pangatlo po, favoritism conflicts with Christ's love. Kinokontra po ng favoritism ang pag-ibig ng ating Panginoon. Bakit? Again, ang ating Panginoon po, wala po siyang favorite. Patas po ang pagtingin sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, napaka-practical po nung paalala po sa atin ni James. Totoo po. Ano niyo po, sabi ng ilang mga Bible scholar, yung book of James daw po, para daw po yung Proverbs ng New Testament. Bakit? Kasi napaka-practical. Kung babasahin niyo po yung mga talatang binasa natin kanina, simple lang po ang punto ni James. Sabi niya, magmahalan kayo, maging pantay-pantay ang pagtingin niyo sa bawat isa. That's very basic. Hindi na po natin kailangang palawakin pa, gawin pang komplikado. Bakit? Kasi ang utos po sa atin, dapat wala tayong favoritism.
Dapat hindi po naghahari ang favoritism sa family, hindi po naghahari ang favoritism sa church. Dapat lahat po tayo pantay-pantay ang pagtingin natin sa bawat isa. Pero ang totoo po, ang challenge po sa atin, hindi naman talaga yung matutunan yan eh. Ang challenge sa atin, yung gawin po yan. Bakit? Kasi ang sabi po ng Bible, kahit alam mo yan at hindi mo naman ginagawa, sayang lang din. Hindi ka rin makikinabang. Kaya mga kapatid, sa umaga po na to, sana po maging totoo sa atin to, na yung pananampalataya natin, nagmamahal ng walang kinikilingan, ng walang bias, ng walang favoritism. Sana po magsimula po yun sa loob ng ating tahanan. Sana magsimula po yun sa loob ng ating church. Maipasa po natin sa komunidad natin. At dumating yung panahon, ang buong mundo ay better place. Bakit? Kasi ang mundo po natin, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Sana po. Sana po. Saan po yun magsisimula? Sa puso po nating lahat. Tingnan niyo po ano po ang sabi ni Apostle Pablo, Ephesians chapter 2. I will end with this verse. Sabi po dyan ni Paul, for He Himself is our peace, who has made the two groups. By the way, tinutukoy po niyan two groups dyan, yung mga Hudyo sa mga Hentil, the Jews and the Gentiles, who has made the two groups one and has destroyed the barrier. Sabi niya, wala na yung harang, the dividing wall of hostility, by setting aside in His flesh the law with its commands and regulations. His purpose was to create in Himself one new humanity out of the two, thus making peace. Ang ganda po, no? Ano daw po yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin? Ang ginawa daw po ni Jesus Christ, wala na daw pong Hudyo, wala nang Hentil. Wala na yung barrier ng hostility. Wala na yung harang na magiging dahilan para mag-away kayo. Hindi dahil Hudyo ka, pwede mo nang kawayan ng mga Hentil. Hindi dahil Pilipino ka, galit ka na kagad sa mga Chinese. Hindi po dahil paputi ka, ayaw mo na ng maiitim. Hindi dahil matangos ang ilong mo, ayaw mo sa mga hindi ganun katangos. Ayaw pong gamitin yung term. Okay, medyo... Di ba? Hindi po ganon. Ano pong punto ni Jesus Christ dyan? Ang sabi po ni Paul dyan, mga kapatid, hindi tayo dapat tumitingin sa panlabas. Bakit? Ano daw po yung purpose ni Jesus Christ? Sinan nyo ha? To create in Himself one new humanity. Ano daw po tayo? Magkakaiba pa ba tayo? No. Isa na daw po tayo kay Kristo. At kung tayo po ay isa na kay Kristo, mga kapatid, dapat wala pong partiality. Walang pagiging unfair, walang favoritism, walang pagiging judgmental. At kung maghahanap tayo ng reason, Pastor, ano bang motivasyon ko para hindi ako magkaroon ng favoritism? Babalik lang po tayo sa ating Panginoong Yesus. Isuot po natin yung lente ng pagtingin sa atin ni Jesus Christ. Bumalik po tayo sa cross ni Jesus Christ. Lahat po tayo, binayaran lang kasalanan natin. Binayaran ni Jesus Christ lahat ng kasalanan po natin at bumalik po tayo sa kanyang pag-ibig. Pag ginawa po natin yon, maiiwasan po natin yung pagkakaroon ng kinikilingan at ng partiality sa loob po ng ating church. Sana po, pagkatapos nating marinig yung katotohanan na to, mag-decide tayo na, Lord, tulungan niyo po kami na sana maging totoo po yun sa aming buhay. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless po.